magasugot sa atong pagtuon karon, no. So check nato ang kagalingon if necessary na something to confess. Ang pagsugid sa kung naay sala ginatawag nga post salvation sin paghuman sina pasalamat sa Ginoo and everything give thanks unto the Lord. Sige, let's pray. Simob lang aman, salamat kayo sa mga higang ginatag nimo samon sa mga opportunities sa Ginoo sa pagtuon sa mga pulong nga mahimo nga priority sa among kinabuhi. Kani gampo kami sa teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit as our divine teacher, kay we are just a mouthpiece Ginoo sa pag-communicate sa mga pulong. Bisan Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual understanding nga hindi pagsalik sa mo intellect Ginoo whatsoever Ginoo nga nasa mo. Dahil sa imong grasya siyang pamagay, ginadungog tayo ng ginapasalamatan, pinagis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay, so nga itong pagkatunang gyapon, maog gyapon ng arena. Okay, so arena. So magadagway dahil ang naamurag Coliseum, no, nga naadra ang kwan, kanang ang pakig-away sa mga gladiators sa arena. Isa ka butang nga ginagamit nato ni sa nga pamulong tungod kay ang background siyempre sa Bible naa sa mga paskaron sa New Testament naa sa Roman Empire, no? So sa Roman Empire mao nang gamit yun nilang arena nga dina ang ilang nga murag dula, dula lang na sa Roman Empire pero life and death na siya kay mga gladiator mupat yan na jud, no? Tapos sige na ilang kanang ilahang pag-cheer nila sa ana nga dula, no? Now arena the souls of men tungod kay ang pakigaway nato nga mga Christians naa sa atong kalag, no? Naa sa aton nga kalag dina jud ang pakigaway. In other words nga dapat na jud kita ginatawag nga Bible doctrine nga sa pakigaway nga as soldier of the Lord Jesus Christ. Remember nga ang bakos is truth, tapos ang espada which is the makaira is the word of God, no? Nga mao jud ang nga paggamit nga tawag nga importansya sa pulong sa Dios. So importante kayo nga naa kay Bible doctrine loaded sa imong kalag as a sword kag belt of truth, no? So dapat jud mao na nga sa arena ara naa sa kalag sa ato ang kalag ang sa pakigaway. Now nagumanta ni ani sa ginatawag nga sa sons of God nga asa nga ginaehemplo dinhi sa ginatawag nga arena nga ang pakigaway na adyo sa kalag. Ang ehemplo nga gihatag dinhi is si Job. Si Job ang gihatag nga ehemplo. Subong siya ang pakigaway pero kung sabagay si Job dili sa Christian, no? Arab prince siya na Saudi Arabia, murag ka contemporary ni siya ni Abraham. Si Abraham nahimo nga Israelite. So si Abraham siya. Pero si Job is Gentile. Pero buti pasabot nga sa iyang sa iyang pakig-away sa iyang nga ginatawag nga pagka-believer. Nga believer siya sa sang redeemer, no? So naa siya pagtulunan, naa jud sa iyang doktrina, Bible doctrine nga nalod sa iya mo nga nagahupot yun siya sa iyang ginatuuhan. Now, dili kita naguman sa ginatawag nga the sons of God, no? Nga sa pagpadayag dinhi kay kaning sons of God paras ni karon sa Job 1:6, no? Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Kay si Satan din gitugutan sa San Dios nga hilabtan niya si Job, pero naa sa Dios nga pamagi. In other words nga dili makahimo si Job sa iyang gusto kung dili i-permit sa Dios sa iya. So mao na nga si Job nakita sa Dios nga mo hold on jud siya sa iyang pagtulunan. Sa to pa kung sa atong karong nga panahon at this present time sa mga Christians, si Job is always in the sphere of God the Holy Spirit. Sa tuwa
kag in a goal to be like Christ. In other words nga naa sa doktrina, naa sa pagtulunan o gi-apply niya sa iyang kinabuhi, no. Kay si Job mangko dili siya Christian tungod kay isa ka butang nga sa ilang nga panahon wala sila indwelling sang Holy Spirit. Dili sila indwell sang Holy Spirit. Mao na nga mas grabe ang ilang struggle sa ilahang nga pagka-believer of the Lord Jesus Christ. Believer kay tungod kay dili sila Christian, no. Kita indwell kita sang Holy Spirit. Mao na ang command ni Pablo nga naa kita always sa feeling of God the Holy Spirit. Sa Ephesians 5:18, be filled, no, by means of God the Holy Spirit, o kung be filled with the Holy Spirit, no. Pero kana siya is in dative case, but pasabot na always in the sphere of God the Holy Spirit. Siyempre, ang goal natin is to be like Christ. Now, ang sons of God din mao ni. Ang naitabo sa Genesis chapter 6 nga sa ang uban nga sons of God which are the angels, mga angels ni sila, pasabot sa sons of God, nga nakipagminyo sa mga tao nga babae, sa to pa kaning mga angels ini nga nakabig ni Satan nga 1/3 mga lalaki, kaya nakipagminyo sila sa babae nga tao. Mao na nga na contaminate yun nila halos, no, kay ang gisulti 8 na lang katao ang nahabilin. Mao na nga naibaha nga worldwide. Nadukuan yun nila tanan ba? Nga kung sa bagay kung tanaw naton ang tao sa iyahang kaugalingon, nag-start yun siya sa Middle East. So magtanaw kita kang Adan og sa kay Eva. So dito sila banda sa Middle East. Kay ang setting sa pag-create sa ila naa sa ang garden sa Eden naa sa river sa Tigris, Mesopotamia banda. So na-contaminate, wala ta kabalo kung unsa kalapad na ang nahimo na occupy sang tao sa iyang kaugalingon. Nagikan sa Tower of Babel nga gindivide sang Dios nga nagkalailahi ang mga lingwahe. Wala ta kabalo. Pero ang Genesis chapter 6 verse 2, kaning sa Genesis chapter 6 sa kainuwa nga time, 8 na lang ka individual ang nahabilin, no? Siyempre kabalo ni si Satan kung unsa jud ang mahitabo ay kay naay violation nga nahitabo din kay sa isa ka butang si Satan wala pud nakipagminyo sa babae nga tawo. Wala siya nagminyo kay kabalo siya naay violation tanaw naton sa Jude chapter 1 verse 6. Kani sa Jude chapter 1 verse 6. Okay. Kana Jude chapter 1 verse 6. Sorry. Mo ito. So kay bago na po ni siya nga na-operate nga kaning nga apps sa recording. So kanin sa Jude chapter 1 verse 6, and the angel who did not keep their position of authority. Now, of authority, kanina mo nagabasa ko niya murag sa NIV ni siya. Pero sanas is their own domain, no? Sanas. Sanas their own domain. Sa to pa, dapat ang pakigrelasyon sa ginatawag halimbawa sa sex naalang sa imuha jud nga banay o sa imuha nga kaliwat. Dili sa lahi. Tanawara ko ning iro para sa iro, iring para sa iring, no. Pero kaning mga angels dapat sa anghel pod og naay anghel nga babae. Mao na nga ang tao para sa tao. Ang kabayo para sa kabayo. So wala nila gintipigan ang ilang sa ilaha nga pamaagi.
nga mauni sa kwan, mauning sa kuano sa NAS, their own domain sa NAS kani oy. Tapos sa King James First State, no, but abandon their own home sa ilaha, no, kanang wala sila na ni abide din ha sa ilaha, nga sa ilaha lang unta. So na violation din mao na nga this he has kept in darkness, gibutang sa Dios sila sa darkness, but pasabot niya nga naa sila sa Tartarus, bound with everlasting chains for judgment on the great day. May posibilidad din nga kaning judgment nila naa sa sikang coming ni Jesus Christ. Now, so nga pag-abot din na i-judge na sila nga bound to the lake of fire. Siyempre naa si Satan. So na violation din mao nang gi-wipe out sila sang Dios sa dinhi sa ibabaw sa kalibutan, kaning ginatawag ang mga sons of God, mga angels. Okay. So mao gyapon ning sons of God din sa Job chapter 2 verse 1. Again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them to present himself before the Lord. So kini mga anghel, naadyo ni sila panahon nga mo presentar sila sa Ginoo. So kaning sa Job chapter 2 verse 1, may morning ginatawag ang sons of God din pwede nga mga elect angels, pero unsa na may kailabtanan sa Dios sa ginatawag nga mga fallen angels. So may posibilidad nga kani siya mga elect angels, pero si Satan tungod nga napay access ang mga mga angels, fallen man or elect angels sa langit. Si Satan usa ni aning sa mga fallen angels nga nagpresent po siya ang kagalingon sa Ginoo. Pero pag present ni Job din murag lang ba, murag pang hiring-hiring lang, unsa iyang mahimo. Remember nga si Satan is the accuser sa atoa, 24 hours a day, tanan. So accuser si Satan nga sa pagpresent niya si Ginoo. Pero gi-present sa Dios din si sakay Satan, si Job iyang gin-present nga si Job dili jud mo biya sa Dios. Mo na sa mga pangutana sa ato aron, paano ka nga dili mo biya sa Dios? Pras na karon no, kasagaran ron sa mga Christians, kapaning kamot jud nga dili maghimo og sala. Muna usay ba pangutana, paano ka sa dili paghimo og sala? Nga dili muna dili ka gusto nga maghimo sang sala, pero ang imong ginauna sala gihapon nga sa dili paghimo og sala, dili gihapon ka kaikyas. Mao bitaw na nga kita, we are predestined to be like Christ. But ipasabot nga dapat loaded ka sang Bible doctrine, subong nga inagol to be like Christ, nga para magparehas ka kay Jesus Christ, nga mature to be like Christ. Kung walay Bible doctrine, walay maturity nga may tabo sa believer. Mauna nga ikaw nga Christian, makalingkawas ka lang sa sala o makalikay ka sa sala kung ang kamaturan sa pulong sa Dios mao ang ma-apply mo sa ibong kinabuhi. Sa tuwa pa, dili day ka ikyas ang Christian sa sala kung wala sa Bible doctrine. Kay ngano, in reverse, wala man siya may ma-apply. Bisag unsa niya kalikay sa dili paghimong sala kung wala sa ipagtulunan, dili jud siya kalikay sa sala. Mao ni si Job. So ginabasihan niya pirmi ang pagtulunan sa pagkilala niya sa iyahang Redeemer. Redeemer pa ni sa time ni Job, kay Gentile pa ni. Wala pa ni Misaya din Kay Misaya may naitabo lang sa panahon sang Israel. Kay they are looking forward sa Misaya to come. Kag siyempre ang Misaya si Jesus Christ, sa aton karon nagatan-aw kita kang Jesus Christ. No.
mao na atong maturity nga sa pagtuon who Christ is. Siya pa ka nagtawag man. So sa ila panahon ni Job, sa ginatawag nga mga Gentiles, no. Siyempre ma-portray din naton sa atong una ang ginatawag nga dispensation. Nga una ang mao ang Gentiles, sunod ang Misaya, ang ginatawag nga Israel, tapos Christianity, no. So sa panahon ni Job, mao nang ginatawag nga mga Gentiles. So katanaw sila forward sa ginatawag nga manunobos, redeemer. Tapos sa panahon ni Abraham sa Israel, gatan-aw sila looking forward sa ilang Mesiyas, no? Kaya lang siyempre pag-abot ni Jesus nga ilang Kristo, nga ilang Mesiyas, kaya lang ilang gi-reject, mao to gilansang nila sa cross. O kita nga mga Christians ron, mao na nagalok kita backward sa kay Jesus Christ nga gilansang sa cross, which is their Christ, their Messiah, no. Gatan-aw ko na kay tungod kay ang Misayas kuan mo Hebrew nga word, simpre ang Kristo, Christ sa gikan sa Kristo mao ang Greek nga word, no. So si Jesus the Messiah or Jesus the Christ, no. So mao na nga wala gyapon kalahian dinhi ang ginatawag nga principle nga si Job naging malig-on siya tungod kay nagatuon siya o kung naa siya Bible doctrine sa iyahang kalag, nga sa iya mismo. Remember, ang kalag is ego, the I, mao nang kalag. So kita ni puyo lang ni aning lawas nga ikaw nga kalag, mao na si ikaw, no. Remember po sa kalag nato nakita mentality, emotion, volition, self-consciousness kag conscience, no. So naa kitay mentality, isa po na kapagtulunan ginatawag nga mentality, the neutrality of the soul. So si Job naging malig-on tungod sa mga pagtulunan. Same way gihapon sa ato nga mga Christians nga ang goal naton is to be like Christ, nga mao nang ginatawag nga maturity. Mag-mature lang ang Christian kung naa sa Bible doctrine. So isa po din kapamulong ang ginatawag nga sons of God. Makita sa Job 38:7. Job 38:7 nga nagasulti nga, when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. So kani mga morning stars, mga angels gihapon ni sila, kag ang sons of God, mga angels gihapon. Kaya lang kani siya mga angels, mga kuan by ranking, no. Remember nga, ang Diyos is the God of order. So, kani sila by ranking. Now, ginatawag ni sila nga morning stars, kag sons of God, tungod kay ang sa Bible nga ginapresent, mga metaphor na din na, mga ginatawag nga metonymy. Mao na kung dili mo may balaan sa ilahang ginatawag nga mga figurative nga type. By the way, nag-translate kita sa Bible sa ginatawag nga literal interpretation. Pero pag hindi ni nabalaan, nga kalabanan din ni sa ila is kaning metonymy ang naa sa Bible, mga metaphor na sila. Mao na nga sons of God, kani sila mga angels o the morning stars. So mao ni sa nga si Satan is fallen, pero sa gihapon naa pa siya access sa heaven. Mao na nga up and down po na siya, hangtod ron, up and down gyapon na si Satan sa heaven. Mawala lang na ang iyang pagka up and down kung mag-abot na ang tribulation. Kung maabot na ang tribulation, I mean nga pagguman sa first 3 and 1/2 nga tribulation, wala na siya access sa heaven. Kay ang tribulation is 7 years. Sa tuwa pa, pag last 3 and 1/2, naa na siya sa kalibutan, mo na nga perti iyang kasuko. So sa tribulation nga last nga 3 and 1/2, naay dakong desolation din na, dakong kagubot. Makita nato ni sa Revelation chapter 12 verse 10.
No, Revelation chapter 12 verse 10. So akong pagkabasahon din nga, and I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come, for the accuser of our brethren has been thrown down. Wala na siya access sa heaven, who accuses them, kaning mga believers, before our God day and night, 24 hours. So wala na siya access din kay i-thrown down na jud siya sa heaven. So pag human sa ginatawag nga 7 years tribulation, morning the kingdom of our God and the authority of Jesus Christ have come. Tungod kay mo establish na dinhi ang millennium. But pasabot sang millennium is 1,000 years. Latin nga word na siya mo millennium. So kung sa English pa 100 years mao na ang millennium, the kingdom of God. So kay mag-roll din si Jesus Christ as the King of Kings, kag Lord, King of Kings and Lord of Lords. So si Satan din kay mao man ning atong ginatunan arena kung paano mo atake si Satan. Pares na sa 1 Peter 5:8. 1 Peter 5:8 bitan daw naton diri sa King James. 1 Peter 5:8. Now, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So, si Satan nagapangita jud siya sang kung sa to pa sa mga Christians, no? Nga siya murag layo ning kapangita nga kung kinsa iyang matukob o makaon o kanang mabiktima, no? Mao na si Satan. Pero remember nga si Satan nagapa-disguise po ni siya as an angel of light, no? Murag kwan po ba, murag angels. Remember nga si Satan is fallen angel na siya, cherub si Satan. Cherub, bot pa sa bot duwa ang iyang pakpak ni ana ni Satan. Siyempre, may naapoy mga kanang seraphim nga unom ang pakpak, no? Nga kung unsa man nga magtuon kita bahin sa mga angels. Kag si Satan, dili po ni siya omnipresence. Bright siya, pero dili siya omnipresence, no? So, naanay sila, kung magtuon kita sa ginatawag nga the angelic conflict, kani si Satan, may na-organize, napo ni siya na-organize nga grupo nga sa mga fallen angels. Pero katong sa Genesis chapter 6 nga nagapakigminyo, wala na to sila, naa sila sa Tartaros, gipriso to sila sang Dios, no? Gipriso sila tungod sa violation ginhimo nila nga nakipagminyo sila sa tao, tapos naghimo mga anak, no? Nga sa time ni Noah 8 na lang ang nabilin nga tao. Sa isa kabot ipasabot nga ginhimo to ni Satan, pero wala siya ni apil, kay kabalo man si Satan kung unsa may tabo, kay violation to according sa Jude chapter 1 verse 6 nga prisohon jud sila sang Dios. Mao to si Satan, wala nang apil, kay kung ni apil siya na maapil sa priso sa sa Tartaros nga impierno gyapon, pero sa Greek that is Tartaros nga impierno nga hell. Kay kung magtuon kita sa Doctrine of Hell, klase-klase po siyang ginatawag nga impierno nga ginatawag, no? Kay kung naapil siya dito, di na siya ka-operate bilang leader sa mga fallen angels, no? So wala ta kabala kung pila tong nangaminyo ay nga mga fallen angels sa mga tao nga babae. Ang point lang din ng si Satan, wala jud siya ni apil, mao na nga sige gyapon sa operate. So si Satan nagapa-disguise siya as an angel of light, pero Satan jud siya. Kag mao na kapangita siya kung kinsa iyang matukban din na, kung kinsa iyang ma-deceive nga mga believers. Ang usad din ni kabutang si Satan, wa jud na siya di siya mabader sa kinsa man nga mga tao or mga believers nga dili mature, no? Wala nagatubo sa maturity.
No, so sa to pa kung babes pa in Christ ang isa ka Christian, walay pagtulunan, di makuratan na si Satan, di na siya mahadlok. Wala na siya. Pero once nga nagatubo ka going upward sa maturity o ginatawag nga super grace believer, nga naa ka na sa ginatawag nga adolescent stage sa unsa man sa imong spiritual growth by learning Bible doctrine, nga imong gintuuhan, simpre ma-apply yun na sa kinabuhi, mao nang gikuratan niya. Mao nga sa ato nga Christian life, dambor nga magatuon kita, dambor nga gataas ang ginatawag nga temptation sa tuwa. Pero at the same time, ang teaching, nag-grow ka tungod sa application sang pagtulunan. Mao na nga makalikay ka, makaikyas ka sa paghimo og sala. Basta na kay Bible doctrine tapos kinaplika sa imong kinabuhi, makalikay jud ka sa sala. Pero kung wala kay Bible doctrine, bisan unsa nimo kalikay sa sala, naa ka gyapon sa pagpakasala. Tungod kay nag-operate is the old sin nature. Mo nang hitabo sa tuwa nga mga Christians as of now. So lang mahimo si Satan sa ato aron o kung sa ato nga mga believers kung dili i-permit sa Dios para sa kayhob. Mao na nga atong pakigaway sa arena is sa ato ang kalag, sa atong mentality of the soul. Pas ni sa Job 1:9-11. Then Satan answered the Lord, "Does Job fear God for nothing?" Tungod kay gitagamo man gud siya mga kabuganaan siyang kinabuhi. So mao na nga dili si Job mo hawa sa imuha, Ginoo. Sa verse 10, "Hast thou not made a hedge about him and his house and all that he has on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his possession have increased in the land." Siyempre, ginataw nga blessings in time kang rewards in eternity. So, bugana jud si Job tungod kay nagapanglagad jud siya eksakto sa Dios. "But put forth thy hand now and touch all that he has. He will surely curse thee to thy face." Sa tuwa pa nga sulti ni Satan nga kung kuhaon mo na ang kabuganaan sa iya, siyempre kabalo na taon sa naitabo kay Job na i-reject, i-deny jud ka niya. Mo nang sulti ni Satan nga may tabo sa mga believers. Nagapangalagad lang tungod kay ginatagaan mo magug kwarta, tagaan mo kabuganaan, no? Pero si Job, siyempre nabalaan nato ang istorya. Si Job, bisan pa unsang naitabo sa iya, kung halos pa lang pati asawa niya kung wala, kag tapos bisan pa sa iyang lawas, sus kinsa ba day di ka nang dili mangilaran nga pati sa iyang mga panit na anay mga hubag-ubag. Kag ang aro sa ilang nga panahon sang una gina-isolate na siya mo. Gina-cast out na siya sa sa society. Kay ang ilang hunahuna ana naa ang pagtunglo sa Dios, sa ang coursing sang Dios sa anak nga tawo naa sa iya. Mao na nga ginapagawas na siya sa society. So si Job mao na yan naitabo. Kumbaga pa, isa na lang katinga. Last breath na lang niya, patay na siya. Pero wala na nahimo sa kay Job nga kumbaga pa sa iya nga mahimo nga mamatay siya tungod kay ang ginlimitahan sang Dios si Satan nga dili niya kuhaon si Job o kung dili niya patyon si Job, nga binlan jud siya og ginhawa. So isa lang ka ginhawang nabiling kay Job. So wala di mahimo si Satan kung dili gustuhon sang Dios. So kontrolado gyapon sang Dios ang ginatawag nga human history. Kontrolado gyapon niya. Mao na nga ang nakaibalo sa Dios, naanyo'y pagsalig sa Dios. Mo na si Pablo bisan pa sa point of death, ginatawag na siya nga dying grace, naa ang pagsalig gihapon ni Pablo sa Dios. Di man pud pasabot nga kung kontrolado sa Dios ang human history, magabot ang atong edad pila.
500 years old, pero patay man gyapon. Pares kay Methuselah, pilang yang edad? 969 years old, pero patay man gyapon. Kaya lang, kontrolado sa Diyos ang tanan, kay kung mapatay man kita, sa eternity, safe kita sa iya nga kamot. No. Ang importante din is eternity. Kay human sa kamatayon, mo ng eternidad. No. So, mo ng kasiguraduhan dapat para sa mga believers. So, mo sa Job 1:12, then the Lord said to Satan, Behold, all that he has is in your power. Only do not put forth your hand on him. Ayaw lang sa patya. So, Satan departed from the presence of the Lord. So, lagyapon may mo si Satan nga sa unsaman nga pamaagi. Na, kanang, dili na lang. Usay ba lang magtanaw ko nga sa karong nga panahon, murag mga horror-horror na bitaw ang kwan karon. Pero lagyapon may mo, no one can snatch us out from the hands of God. Walay makaagaw sa aton sa kamot sang Dios. Sa isa pod, 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Nga sa aton nga pagkakristohanon, sulat ni Pablo mo. So kani sulat ni Pablo sa mga Kristohanon sa Corinto. So ginatanaw naton diri ang sa Bible kung asa na address ang mga sinulat, kay di lang basta-basta nga mag-quote kita sa Old Testament tapos i-apply naton sa atong Christian life. No, dili. Pwede ang principle pero na-address ang Old Testament nga una sa tanan sa Gentile, no, sa panahon ni Job, sa panahon ni Noah, no. Tapos na-address pod sa mga Israelites sa panahon ni Abraham, no, siyempre may transition period din na sa panahon ni Moses hangtod sa panahon ni Jesus Christ, mao nang mga Israelites. So kaning 1 Corinthians chapter 10 verse 13 para ni sa aton nga mga Christians, pero at the same time ang principle din mao nang nahitabo gyapon sa kay Job nga buti pasabot nga no temptation has overtaken you but such as is common to man. And God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, that you may be able to endure it. So walay kapakyasan sa atong Christian life as long nga naakapirmi in the sphere of God, the Holy Spirit. Tapos in a goal to be like Christ. So walay temptation nga mulapaw suno sa atong pagtulon. In other words nga kung ang imong Bible doctrine nga natunan is 30%, hanggang diyan lang ang temptasyon. Kag bisan pa ang testing. Kaya ang testing gikan sa Dios, ang temptasyon gikan na sa old sin nature or sa kay Satan. So kung imong Bible doctrine is 50%, hanggang diyan lang ang temptation. Dili mo lapaw sa imong nahibawan nga asa nga ang Bible doctrine, sound doctrine, ma-apply sa imong Christian life. Nga ma-endure, mo succeed yun ka sa imong Christian life as long nga naa ka in the sphere of God, the Holy Spirit. Asubong nga na goal to be like Christ. Mo na nga dapat yielded jud kita pirmi in the Spirit of God, the Holy Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. So mo nang sulti ni Pablo po sa Corinthians. But pasabot nga dili kita maghimo og sala. Tanan na naton dinhi sa Galatians 5:16 ba na? Then I say then sa mga Christians gyapon ni sa Galatia, walk in the Spirit. Naa ka pirmi in the Spirit, in the Spirit. So, ang bot pasabot ni in the Spirit, kita jud nga mga Christians ang mo apply, ang mo decide nga naa kay desire jud nga magkinabuhi in the Spirit, dili by the Spirit. Kaysa uban ani nga translation kani siya is
kaning in is by the Holy Spirit. Kay kani ngano nga kita jud ang may responsibilidad ni ani, kay kani siya is in active voice. Dili siya passive voice, no, dili. Kay kung by the Spirit, passive siya, pero kani siya is in the Spirit. Mao na nga kita jud mismo ang mo decide, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Mao na nga ang isang ka-Christian di makahimog sala kung naa siya in the Spirit, filled by God the Holy Spirit, yielded to God the Holy Spirit. Ang mga pamulong dira nga naa sa divine dynasty, feeling by God the Holy Spirit, no, sa pagkinabuhi in a goal to be like Christ. So mo nang 1 Corinthians chapter 10 verse 13. But pasabot nga we are safe sa kamot sang Dios. Mo nang ako makasala ang Christian, walay uban basulon kundi ang iya yun mismong kaugalingon. Ayaw pagpangita ang ginatawag nga responsible partnership nga mangita kag tao para ang imong sala dito ibutang mo sa iya. No. Kada desisyon nato, we are responsible sa ginatawag nga angelic conflict. Sa isa ka butang ang present ni Jesus Christ na permi kauban nato nga wala nagabiya sa atua. May gani kay indwell kita by the Holy Spirit. At the same time, ang God the Father kasi Jesus Christ nag-abide sa atua. Hebrews 13:5. I will never desert you, nor will I ever forsake you. Dili jud. Daplas gyapon ang iyang promise God sa sa Israelites nga sulti nga ang promisa sa Dios sa Israelite sa mga Abrahamic covenant, Davidic covenant, ang iyang promisa nga dili kanang kumbaga pa dili jud niya walaon ang rasa sang Israel hangtod ron, hangtod sa eternity. Mawala lang kita nga rasa nga mga Filipino o kung rasa nga American, Chinese unsa ba nina, pero ang Israelites dili jud na mawala hanggang sa pinakahuling patak ng dugo. Dili jud na sila mawala. Kay kung wala na kung dili lang sa promisa sa Dios, dugay na sila nahawala sa ibabaw sa kalibutan. Kay ngano man, kay sa tanan nga mga nasod, sila ang pinakagamay og dali sila mawala, mawagtang. Tungod kay gamay man lang na sila, at the same time dili sila warrior sa ilang mentality. Dili sila pang military type. Mga gikan na sila sa slavery. Kaya lang na-preserve sila tungod kay ang promisa sa Dios o kung ang Dios mismo maong nagaprotekta sa ila. Mao nang sa Israel. Mao nga dili sila na consume o somewhat nga nawala sa ibabaw sa kalibutan. So sa ato tungod kay ang present perming nga pakig-upod, pakig-uban sa Dios sa aton ni Jesus Christ na paras ni karon sa Old Testament dili ni sila mga Christians sa kay David ni sabot pasabot sa Israel. So makita naton sa Psalms 121 verse 1 to 8. I will lift up my eyes to the mountains, from whence shall my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not allow your foot to slip. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will never slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun will not smite you by day, nor the moon by night. The Lord will protect you from all evil. He will keep your soul. The Lord will guard your going out and your coming in from this time forth and forever. So kompleto ang proteksyon sa Dios. So gikan sa adlaw hangtod sa gabi. Okay, siyempre tanan naton ang setting. Desierto ba yan dito sa Middle East? No, like sa tuwa din napatay mga seeds sa mga dagkong kahoy. So sa ila desierto ba yan dito? Lalo pa pag cross nila sa desierto sa pila ka tuig, 40 years.
Kita nimong proteksyon sa Dios sa Israel. Kag bisan pa sa pagprotek sa mga dautan, kumpleto ang proteksyon sa Dios. Mo na nga naadjud pirmi ang present season ni Jesus Christ. So every moment ang proteksyon kag ang pag-atiman sa Dios sa atoa o kung sa tanan nga mga believers both in Old Testament kag sa aton nga mga Christians din sa New Testament, bisan pa sa provision nga sa atong mga needs, dili sa ato ang wants, dili pud pasabot nga kung mag-Christian ka magmayaman ka, no, pero provided ang tanan nato nga mga needs, kung kinanglan magmayaman ka according sa imong nga needs, ihatag na. Pero kung ang imong nga needs sa pagpangalagad para po sa tama-tama o unsa ba, kay si Pablo laman siya nagmayaman sa iyang pagka-Christian, pero sa iyang profession as Pharisee pwede siya magmayaman, pwede, kay ang mga Pharisees sa una mga mayaman. Now, Jesus Christ as our advocate, kay wala man yun, ara yun pero may presensya sa Diyos sa tuwa, nga asa nagaprotektar sa tuwa, no? Nga si Jesus Christ as our advocate defends us. So, murag abogado siya nagapatunga sa tuwa. Sa 1 John chapter 2 verse 1, my little children by faith, pwede na, but pasabot bata pa. Kay remember nga ang bata pirmir lang raman na sala pasaway ang ilang ginahimo. So little children sa ilang Christian life, babes pa in Christ, I am writing this to you. So damo yun mga pagtulunan, that you may not sin. Kani siya nga sin, mauning mga personal sins. Sa to pa kun kaning mga pagtulunan gintuuhan nila, little children pa nga kung naana sila sa ilang adolescent stage going to maturity, they will not commit sin. Kay by choice pwede ang mga Christians makakommit og sin, dili pud pasabot nga sinless na ang mga Christians, pwede makahimo nga sinless, dili sinless, kung dili sinless ba, kung isulat mao ni dili sinless, kung dili sin, Gamay lang sala. sin tapos naggamay, less, na separate ba. Dili sinless nga walay old sin nature, kung dili sinless nga dili na kaayo makahimo og sala, kung Minus na. kung makahimo man jud og sala pero dili na kaayo. So mo na nga si Pablo wala jud naghimo og sala sa iyang maturity, no? Mo nang grasya sa Dios that you may not sin, makakommit og personal sins. Pero and if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So siya ang nagapatunga unsa man isulti ni Jesus Christ nga siya yun ang mag-advocate or magpatunga sa Diyos Amahan. Buti pasabot nga kung nakahimo kitag sala, si Jesus Christ nagasulti na nga sa pagsugi nato og sala, no? Kay confession man yun na nga halimbawa namotbot ko, unsa ang advocate o kung ang gipatunga ni Jesus Christ sa God the Father as the righteous, nga siya yun ang nagapatunga, nabayran ko na sa cross, nabayran ko na. Remember nga si Jesus Christ nagsulti nga titilistay, paid in full, tanan nato nga mga sala gibayaran niya. In other words nga past, present kag future nato nga mga sala gibayaran niya sa ibabaw sa cross. Mao nang gitawag nga post salvation sin, nga human karon nga luwas kana siya nga mga sala, mao nang ginapamatud-an ni Jesus Christ nga gibayaran niya kung mahimo nato na nga sala nga ginasulti niya sa God the Father nga nabayran ko na, paid in full. Mo nang titilistay nga sa Greek nga ginasulti ni Jesus Christ nga nabayran niya na tanan nato nga mga sala. So sa tuwa
Kay confess mo na dira, but pasabot sang confession nga homologio is acknowledge. Kay sa Ilonggo na ituad ba? Amot ano sa Cebuano? Ay mo nang ituwad, pastor. Ituad dili. Sa Ilonggo ituad na kanang gina-admit. Lain po tong isa. Murag isugid lang siguro sa Cebuano. Isugid, pero ang meaning sang isugid o kon ituad o kon homologio. Oh. Pero ang buti pasabot niya na nga gisugid mo para di mo na himuon usab. So kay sa ang homology o sa Greek is buti pasabot is kuan kanang to admit, acknowledge, cite, name it, mo nang homology o sa confession nga word sa English. Cite, admit, acknowledge, name it, nga dili na himuon pag-usab. So if we confess our sins, if we admit our sins, if we acknowledge our sins, if we name our sins, He is just open to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Tanan. Ang forgiveness nila is afimi, dili karitsumay. Natawag na siya nga post-salvation sin. Pero kaning mga pagtulunan nga ginasulti ni John, I am writing these things to you sa 1 John chapter 2 verse 1 that you may not sin. So in other words nga kaning mga pagtulunan nga kung in-apply, in other words nga nasabtan tapos gintuuhan, ready for application siya. Ready for application, then you will not sin. Dili ka na makakommit og sin. Pero pag dili ma-apply, tungod kay nakalimtan o di tuuhan, if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Mao na nga sa presensya nga si Jesus Christ, wala jud nagabiya sa tuwa. Sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Importante kay ning pulong nga in Christ Jesus. In Christ. Kay kaning in nga preposition nagapadayag ni siya sa ginatawag nga ownership. So wala nay paghukom sa great white throne judgment kaning word nga condemnation for those who are in Christ Jesus. Ang paghukom sa ato mga Christians mao na ang ginatawag nga bema seat judgment or the judgment seat of Christ. Kana siya nag-iskot na siya nga paghukom para sa mga Christians nga sa rewarding. In other words nga pag rapture nato, kung ma-rapture ta anytime ang gid sini nga tuig or next year or kanus siyempre wa ta kay balo. Kay pag nakompleto ng spiritual body of Christ, siyempre ang Ginoo lang kabalo si Satan kay balo po ni ana. Kay pag nakompleto ng spiritual body of Christ, mao na ng pag-rapture. Pag-rapture, mao dayon na ang judgment seat of Christ. O kon bema seat judgment. Ang judgment seat of Christ din na is bema sa Greek. Murag Olympic yapon na siya nga rewarding. Sa ato pa murag gold, silver kag precious. Gold, bronze kag silver ba sa Olympic? Murag ana na siyang design sang bema. Okay. Now, Romans 8:32 to 33. Kani para sa ato ang ginatawag nga mga assurance. No? Tungod kay naapirmi nag-abode sa ato ang Dios, si Jesus Christ. He would not spare His own Son, no, sang God the Father, His own Son Jesus Christ, but delivered Him up for us all. How will we not also with Him freely give us all things? So, ihatag niya ang atong mga kinanglanon, mga needs, all things nga mga kinanglanon. Nga wa gani niya kung gipalansang gani niya si Jesus Christ ibabaw sa cross sa pagbayad sa atong mga sala. How much more pa after salvation? Kay sa verse 23, who will bring a charge against God's elect? God is the one who justifies. Kinsa bay mag-accuse sa ato God is the one who justifies.
Ang Dios man ang naghatag sang pagkamatarong sa atoa nga mga Kristohanon, Christians, tungod kay gihambal ni Pablo o kung gisulat ni Pablo sa mga Kristohanon sa Rome. No? So wala jud makaagaw sa atoa, kay ang Dios amo ang justify sa atoa. Dili sa tuang pamagi, kundi sa kay Jesus Christ nga kita nituo. So wala maka-charge sa tuwa. Something or unsa man din sa mga pinili sa Dios. Pinili sa Dios tungod kay nituo ka. No? Dili ni siya nga bot pasabot pod sa ginatawag nga doctrine of election nga pilion sa Dios ang kung kinsa ang gusto niya nga maluwas, bisan dili gusto manginluwas kana nga tawo. No, dili. God's elect kay ginpili na sa Dios tungod kay nakita sa Dios according sa iyang in-accordan sa iyang ginatawag nga omniscience nga kana nga tawhana motuo mao na nga ginpili sa sang Dios. Kay kung dili siya motuo, adi po siya pilion sa Dios kay tungod kay dili siya motuo kang Jesus Christ nga iya nga personal Lord and Savior. So mo nang doctrine of election, God's elect. Tungod kay mituo siya kang Jesus Christ mo nagipili sa Dios. Kay balo na ang Dios kung kinsa ang motuhay sa kay Jesus Christ. Napilion siya sa Dios. Halimbawa, unya, ugma. Sunod nga semana, next month, o months, year or years, mo na iyang gipili. So, ikadwa nini nga si Jesus Christ as our intercessor prays for us. So siyang nagapatunga nga nagaampo sa atua si Jesus Christ. Mao na nga naapirmi ang presensisyon ni Christ sa atua. Nga wa nagabi sa atua. Romans chapter 8 verse 34. Who is the one who condemns? Christ Jesus, he who died, yes, rather, who has raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. So nagapatunga gid siya sa tuwa, nagaampo. Kanin John chapter 17, pila ni ka verses. Kadto tadi sa Hebrews 7:25. Hebrews 7:25. Hence also he is able to save forever those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. So he is able to save forever tungod sa presence ni Jesus Christ sa atoa nga siya nagapatunga pirmi sa atoa nga mga magtotoo. Isa pod, si Jesus Christ as our great shepherd supplies us. The Lord is my shepherd, Psalms 23:1. I shall not want. So walay nagkulang jud kay si Jesus, kay ang Ginoo mao ang atoang shepherd. Walay nagkulang. Kay ang shepherd man guni, kung tanaw nato sa ilaha sa Old Testament. Siyempre ang setting, ang context Old Testament, mao mo gani naga-supply sa ilaha sa pagkinlanglanon sa kaning mga sheep, no? O kung nga subong nga ang context, the Lord is my shepherd, so manugpahalab, I shall not want. Wala dyan magkulang. Kay mao man nagaprotektar sa mga karniro sa iyang flock. Kaning shepherd, halimbawa kung naay mga layon din ha, halimbawa sa pagkaon, sa ilang inumon, kaning mga karniro, ang shepherd mao nagaamuman, nagaprotect sa ila. So walay butang nga dili mahatag sang shepherd sa iyang mga sheep, sa iyang flock. Mo na nga supply jud ang tanan. Lalo pa din sa Philippians chapter 4 verse 19, and my God shall supply all your needs. Kuyaw, no? According to his riches in glory in Christ Jesus. According to his riches in glory, mga ito nga blessings in time kang rewards in eternity. Kung ano ang na-supply sa imo karon sa imong needs as a growing believer,
a growing Christian, mao po na imong reward sa eternity according to His riches in glory in Christ Jesus. All, but pasabot, the totality of all, tanan jud, walay nagkulang. And my God shall supply all your needs. Tanan. Mo na nga bisan kamatayon is dying grace. Wala jud ika-kwan. Tawag ni ika-doubt. Now, Hebrews 13 verse 20 to 21. Now the God of peace, kaning God of peace, o kung peace of God, para ni sa Christian life after salvation, but pasabot Christian na, bisan pa kanisa is na-address sa mga Hebrews sa Israel, who brought up from the dead the great shepherd of the sheep through the blood of the eternal covenant, even Jesus our Lord. 21. Equip you in every good thing to do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. Amen. So, applicable ni siya sa atong Christian life as the great shepherd. The great shepherd. Okay, so Jesus as our forerunner opens the path to God for us. Hebrews 6:20, where Jesus has entered as a forerunner for us. Sa Hebrews gyapon siya, having became a high priest forever according to the order of Melchizedek. So si Jesus Christ maong nag-una sa aton, having become a high priest forever. Nag-una siya sa langit. Ngano mga wala sang may nga siya man jud na nag-una, wala joy nag-una nga siya nagsunod. Remember nga kung tanan nato ang high priest, nga kung i-portray naton siya sa Old Testament, walay uban makasulod sa Holy of Holies kung dili high priest ra jud. Tapos pagsulod niya na sa Holy of Holies sa ark sa templo, once a year lang. Mo nang ginahimo sang high priest. So si Jesus Christ entered as a forerunner for us, asa man sa langit, nga siya ang high priest nato. Sa tuwa pa walay nakasulod sa langit nga una kung dili siya, si Jesus Christ. Sa tawhanon nga pamaagi, walay una nakasulod dito sa langit. Siyempre, kung sa divine, si Jesus Christ, second person of the Godhead, nasa langit. Pati mga angels, pati si Satan gani, naa sa langit. Sige pa siya sulod up and down. Pero bahin sa tao, walay nakasulod pa. Si Jesus Christ maong aton nga forerunner. Siya ang unang nga tawo nga nakasulod sa langit, 100% human, according to the order of Melchizedek. Sa pagpresent nga kung pwede ba ang tao sa langit. So ang tanan nga mito kan Jesus Christ pwede sa langit, pero ang dili mo tuo dili pwede sa langit. Kay ngano man tungod kay wala sila eternal life, kag wala sila absolute righteousness, nga dili sila magtotoo kan Jesus Christ. Sa pagtuo nga si Jesus is God, equal to God the Father. Tapos nagbayad sa atong mga sala, namatay sa unod kanabanhaw sa katatlong adlaw, nikaip sa langit og yaras tuong kamot sa Dios nga Amay. Di sa kasulod sa langit, no? Kundi katong magtotoo lang ang ginatawag karon nga Christians. So si Jesus Christ po ginatawag siya nga high priest. So kung tun-an nato ni maayo po ni siya nga pagtulunan. Gintawag siya nga high priest according to the order of Melchizedek. Kasi Melchizedek, king priest man siya sa Salem. He is the king of Salem. Katapos, priest po siya. Tapos si Abraham, nga representative siya sang Israel. Niyaob kang Melchizedek, pero ang Israel wala nagyaob sa kay Jesus Christ as the high priest. Wala. Dapat nagyaob sila. Nga si Abraham nagyaob gani kang Melchizedek. Subong nga king priest.
So si Jesus Christ is our forerunner dira sa God the Father. Mao nang kita nga mga Christians makasulod kita sa langit ang ato ang kalag tungod kay si Jesus Christ. Our life is hidden with Christ. Kay si Jesus Christ tuwa na sa langit, no? Maka-access na. Hebrews 10:20, by a new and living way which He inaugurated for us through the veil that is His flesh. So pagbayan ni Jesus Christ sa aton mga sala dito sa cross, hinumdum naton nga ang kanang kurtina nga nag-divide sa Holy of Holies kag sa inner court, may kurtina na din na. Pagbayad sa aton mga sala, pagkahuman, ang God the Father was satisfied, nag-open na, nag-abre, nga maka-access na kita sa Holy of Holies o kung sa langit. Now, katong kurtina, bisan pa siguro upat ka tawo, duha-duha, left and right, dili to makabre. Kay ngano? Kay kanang kurtina, baga kay na. Pero sa iyang kaugalingon, by itself, nag-abre lang. Pak! Nga sa pagbayan ni Jesus Christ sa aton, sa ato ang mga sala. Muna nga maka-access na kita, makatawag sa God the Father nga, Father, Abba, Father. So na kita'y pribileyo sa pagtawag sa God the Father nga, Abba, Father. O kung Father, Father, kay naanay ginatawag nga sons and father relationship. So we are sons of God. Lahi po to sa bini Elohim. Sa Kayhob, kag sa Genesis nga mga angels, kita ya sons of God nga mga regenerated na tawon pag-usab. Tungod kay nagtuo kita kang Jesus Christ. So diri po sa Romans chapter 5 verse 2. Through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand, and we exult in hope of the glory of God. Kay naang nakita in Christ Jesus. So mao na nga atong privilege as we are in Christ Jesus. Mao na nga si Jesus Christ is our high priest. Siyang ato ang high priest. Kaya ang high priest mao lang makasulod sa kwan mo Holy of Holies. So si Jesus Christ lang ang nagmakasulod sa langit kay sinless siya. Mao na nga He is the Lamb of God who take away the sins of the world. So nag-reflect ni siya sa Old Testament nga mga rituals nila. Sa to pa kung walay ritual sa pag-ihaw sang karniro, walay forgiveness of sins. Wala. Kay ang pag-ihaw nila kanang ritual nila nga sin offering kag burnt offering, ginatawag na siya nga as type, no? Naga-portray na siya sa coming Messiah as the Lamb of God who will take away the sins of the world, nga siya ang halad para sa tuwang mga sala, dili lang sa Israelites kundi para pod sa tanan nga katawan sa tibuok nga kalibutan, no? So naga-reflect na tanan ang sa Old Testament pagkato sa New Testament nga para sa kapaseloan sa atong mga sala. Mao na nga tanan is by faith lang. Sa Old Testament is by faith, no? Dili nga tungod kay nag-sin offering sila kag nag-burnt offering so mao tong nakapakuha sa ilang sala. No, dili. Naga-opposite na sila o kung ginahimo nila na tungod kay nagatuo sila sa Messiah to come. Kana siya nagapurtray sa ilang pagtuo, mao na nga nag-execute sila niya na nga mga butanga. No, ilan na ginahimo tungod kay nagatuo sila. Ana sa Hebrews. Bitanaw naton sa Hebrews chapter 10 ba na. Ay, dili sa Bible, dali lang. Dili mas dali siya tanawon sa Bible. Hebrews chapter 10. Okay, Hebrews chapter 10 verse 4. For it is not possible for the blood
of bulls, na kumayaman ka, kwan yun, baka, and of goats should take away sins. It is not possible. So impossible yun nga maka-take away sins na itong mga pag-ihaw nila, mga mga paghalan nila sa sin offering kag unsa ni, kag burnt offering sa Old Testament. Remember nga kanisa is the book of Hebrews. Iyan isang Israelites. Kung dili, therefore he who comes unto the world, and the world, he says, sacrifice and offering you have not desired, but a body you have prepared for me. In whole burnt offerings and sacrifice for sin you have taken no pleasure. Then I said, behold, I have become. In the scroll of the book it is written of me to do your will, O God. Nagabasa ko sa New American Standard Bible. So si Jesus Christ once and for all lang. So by this, sa verse 10, by this we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So ang gin-offer ni Jesus Christ, iya yun nga lawas as an offering once for all. Mao na nga wala na sin offering o burnt offering sa pagkakaroon. Mao na si Jesus Christ na nag-offer siyang kaugalingon as an offering, sin offering kag burnt offering once for all. Kay ngano? Kay dili man to makawagtang once for all ang ilang sin offering o burnt offering sa ginatawag nga mga dugo sa baka o kung karnero o kung kambing. Dili, mao na nga sige sila offer nga every moment nga mag-commit sila sala, ga-offer sila. Pero kay Jesus Christ, once and for all lang. Tapos na tanan. Mao nang God the Father was propitiated o kung na-satisfy siya sa offering ni Jesus Christ para sa ato ang mga sala. Mano si Jesus Christ is our high priest. Okay, so diri lang sa ta. So diri na po ta masugod sa sunod kaning natawag nga Jesus as our high priest. Nga ang presentation ni Jesus Christ na permidyod sa atoa. So kani siya nga mapagtulunan nga subong nga ang titulo naton ni is Arena, the Souls of Men. Nga kani siya mga pagtulunan ni in application sa arena nga pakig-away naton kung unsang atong gituuhan of what we believe. Mo nang importansya sa the souls of men nga sa salvation by believing the Lord Jesus Christ. Kag sa atong Christian life mauni nga ang present season ni Jesus Christ ang kay ang pakig-away naton naa sa atong kalag. In other words nga kung walay pagtulunan si Job nga para sa ato karon nga the present season of Jesus Christ as a forerunner, high priest, pildi jud ka sa pakig-away sa arena. We are soldiers of Christ. Mao na nga dapat atong isulob ang ginatawag nga the armor of God one by one accordingly jud. Kay pag nagsipyat ka sa pagsuot sa ginatawag nga the armor of God, sa ang sequence niya accordingly, sipyat po ang imong Christian life. Una jud ang belt of truth. Ayaw isulob ang absolute. Ang breastplate of righteousness, una sa belt of truth. Una jud ang belt of truth. Then dira nimo ihok ang breastplate of righteousness sa belt of truth. Na sunod-sunod na siya hangtod sa ginatawag nga makaira, which is the sword of the Spirit. So pag naa ka niyan daog jud ka sa pakig-away sa arena as a soldier of the Lord Jesus Christ. Kay naa ka na panglaban dili sa imuha nga human good kundi sa divine good. So, divine good jud. But pasabot nga naa ka always in the Spirit of God, the Holy Spirit, in the divine dynasphere, no? Filled by God the Holy Spirit, nan yielded to God the Holy Spirit, dead to sin, no? Walking in the Spirit, no? And you will not carry out the desire of the flesh. Then maging madinaog ka sa imong Christian life. Okay, so magpray ta. No, pasalamat ta sa Ginoo. Let's pray. Sa imo bulan nga Amahan, salamat kayo sa mga hikang ginatang nimo sa amon, mga opportunities ng Ginoo to learn. Kag Ginoo sa pag-understand as God the Holy Spirit teaches us, illumines us, enlighten us Ginoo. Kag bisan Ginoo sa pag-intindi niya ni spiritually sa among Christian life.
nga mahimo nga madinaogon kami samtang sa paghulat sa ginatawag nga rapture, the coming of the Lord Jesus Christ in the clouds, sa pagkumpleto na si spiritual body of Christ. Gani salamat po sa paghatag sa mga sa mga kalag souls, by believing in the Lord Jesus Christ in His person and work on the cross, nga dugang Ginoon sa ginatawag nga spiritual body of Christ. Kag mga Christians man for spiritual growth, sa imong grasya sa iyong pamagi ginaptan na ginapasalamatan. Kasalamat sa presensya sa matag isa o sa Ginoo, sa pursuing Ginoo in happiness, nga asa nga sa pagtuon sa mga pulong, kag sa mapagtuon niya ni kag sa paaplikan. Sa imo ginataplan ginapasalamatan pinagi sa ngalan ni Jesus Christ. Amen.